Hello guys, welcome to my YouTube channel, GTV Tech. So, mayroon akong mm, panibagong video para sa inyo, lalo na sa mga baguhan with using Microtech. So, mag-i-explore muna tayo about dito sa Winbox ng ating Hex GR3. Ah, Papasokin natin itong Winbox. So, ito po yung ating MAC address. So, kung magko-connect po tayo, dito tayo sa MAC address. So, ito naman, IP address. Kung mayroon na siyang IP address, kung na-configure natin na siya. Or kung kahit hindi pa natin ma-configure, yung pinaka-original, pa rin po siya dito lumalabas na 192.168.88.1 dito sa IP address. So, i-connect muna natin siya. So, kung gusto mo, i-click mo na po siya dito. Lalagyan tayo ng password kasi may password na akong nilagay dati dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kung ganyan, para hindi ka na mag ulit-ulit ng password, i-check mo po itong keep password. So, since pag kilinik mo po siya, pag uulitin mo ulit ang Winbox, gusto mong i-open, hindi ka na magpa-password, automatic connect ka na lang po. Okay? Since connect na natin siya, so ayan po, connected ka na. So, connected tayo dito sa users na to. Then, sa MAC address. So, ang version ng Winbox natin is 6.49.6 MMIPS or MMIPS. So, close lang natin. Tapos, balikan natin. Ayan po. So, hindi siya nag-registered. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, keep the password or add natin siya. Add password natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, nevers natin. Connect. So, ayan po. Connected. Try nga natin ulit. Close. Winbox. Manage. Ayan. Double click natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ayan po. Then, magko-connect tayo. So, ayan po. Connected na tayo. So, yun po ang pag-connect natin doon pa lang sa connection. Then, may password na tayo. So, isa-isahin natin to. So, dito po sa exploration natin or function ng Winbox natin. Dito muna tayo sa taas. I-right click lang natin. Nandito po lahat yung time. I-add natin siya. Ayan po yung time. Yung date. Yung CPU. Kung ilang percent po siya. 0% kasi wala pa siyang configuration. Then, memory. Ayan po. Meaning 228.8 MB. So, another is off time. Kung anong oras. So, ganyan po siya lumalabas. Okay? So, i-close natin kung mawawala siya. Pag nakalagay mo yan dyan, hindi na po siya mawawala dyan. Okay? Try natin. Close. Buksan natin ulit. Then, password tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Connect. So, ayan na po siya. Nasa taas. Ibig sabihin, tinitingnan natin kung ilan na ba ang usage ng CPU usage. Then, ilan na ang na-consume na memory. Then, kung anong oras na siya, time, off time. So, ganyan lang po para mag-display kung gusto mong ma-monitor po ang ating Winbox. So, yun lang po dito sa taas. So, dito po tayo sa interface. Capsman, dito. Dito tayo sa interface. So, dito po tayo sa interface niya. Since ito si GR3, 5 lang po ang kanyang port. Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5.
So, nakalagay ko ito, Ether 5 yung laptop ko. So, kung maglalagay ka po dito sa Ether 1, ISP 1, kung dalawang ISP mo dito, ISP 2, kung tatlo, ISP 3. Ibig sabihin, multi-1 ang ginagamit mo. Depende sa inyo kung anong gusto nyo dito, no, hanggang tatlo. Or pwede po 5. Isa na lang po ang gagamitin mo. Or 4 na ISP. So, hindi lang siguro, kailangan kahit dalawa, okay na. Or either tatlo. So, ayan po, Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5. So, ito lang po ang interface natin. Okay, so, dito sa interface natin, ah, pwede natin siyang baguhin itong Ether 1, Ether 2, Ether 3. Depende sa inyo. Say, for example, ngayon ito is Ether 1. Lalagay natin siya ISP 1. Ganyan. Then, apply. And ito naman niya siya is ISP 2. Pangalawa mong ISP. Ayan. Then, dito ngayon si number 3 is Ether 3 is, lagay natin is PPOA. Ganyan. PPOA. Apply lang natin. Yan. Tapos, dito naman niya siya is, hotspot. Kung gusto mong mag-butcher type. Hotspot. Ganyan. Yan. Lalagay mo siya dito. Then, dito sa number 5, sa Ether 5, ito, lalagay natin is PC or LAN. Ibig sabihin, ang PC or LAN is network natin. Ay, pwede natin dyan ilagay yung personal computer or laptop or LAN or PC lang. Pwede, ganyan. Say, apply. So, ayan po. So, PC, PPOA, then ISP 2, ganyan lang po. Ganon po siya kung gusto mo siyang baguhin itong mga Etherport na yan. So, kung gusto mo itong ISP 1 para hindi ka malito, lagay mo dito is ISP 1 or burahin mo muna siya. Gawin mong, say for example, PLDT ISP 1 para hindi ka malito. Yan. Then, ito naman niya si ISP 2. Sabihin natin, Converge ISP 2. Ganyan. Ayan. So, dalawang para hindi ka malito sa port na to, pwedeng Converge, pwedeng PLDT, or pwedeng Globe. Anytime, kahit ano ang ilagay nyo dyan, depende sa inyo kung ano ang gusto nyong ilagay or kung ano ang ISP nyo. So, ganyan lang po ang pag-rename natin. Okay? Since exploration lang tayo, ganyan lang po siya. So, close na natin siya. That is dito lang. Or dito sa interface list, kung meron kang interface, Ethernet, ayan po, nakikita natin siya. Then, dito sa VLAN, kung may papatakbuhin kang VLAN, dito, mag-add ka lang dito, ayan, VLAN. Okay, kung anong ID, VLAN 13, lalo ko nag-hotspot ka, kung anong VLAN ang gusto mo, yan. Okay, dito po yan sa VLAN. Ayan, nakapag-create na ng VLAN. Ayan, meron na siyang VLAN 1. So, yan po, sa VLAN natin. So, next, dito na tayo sa bridge. Ayan, bridge. Ayan. Say for example, dito sa bridge, magkikreate ka po dito ng server mo kung anong gusto mong server. Ngayon, say for example ngayon, PPOA bridge, ganyan. Ayan. Then apply. Okay. So, yun po. Meaning kasi mayroon ka ng bridge ng PPOA. So, lahat na po sa PPOA, say for example yung PPOA natin dalawa,
Ether 4, Ether 5, or Ether 6 kung marami ang ano, kung marami ang port. So ilalagay lang natin dito. Halimbawa ang port, i-connect natin siya dito kay bridge para isahan lang siya. So yun nga tinatawag na port list. Ibig sabihin, isang bridge lang siya, connected siya. Kahit hotspot pa siya, or kahit LAN siya, or kahit kung ano, isa lang ang po ang magbibigay na kasi naka-bridge po siya. So, then, dito sa port, ay mag-add tayo. So, halimbawa, dito sa bridge, gusto mong ipasok ngayon si PPOA kasi naka-PPOA bridge siya. So, apply lang natin. Ayan. So, isa yan. Next. Halimbawa, gusto mong isabay si hotspot. Ayan. So, ibig sabihin, sa isang bridge, sa isang connection, pag isahin siya, yung dalawang port na yan, hotspots and PPOA, pinag-combine mo po siya sa isang port dito sa bridge po, sa isang bridge. Isang daanan niya lang, then sa dalawang port, pwede mag-isa lang. So, pag nagdito, ang magbibigay po niyan, isang IP address lang. Isang way of IP address. Hindi pwede tayo mag-separate kasi naka-bridge po siya. Okay? So, isa lang po ang magbibigay ng, or kung gusto mong i-separate po ito si hotspot, huwag mo siyang isasama dito sa bridge, si hotspot. Mag-create ka po ng panibago sa kanya, or mag-create ka ng panibagong bridge para sa kanya. Okay? So, yun po dito kay hotspot. Yun lang. Say for example, kung maraming PPOA, lagay mo lang dito. I-add mo lang siya lahat. So, close na tayo. So, punta tayo dito sa PPOA. Ayan. Okay, dito po sa PPOA, sa interface natin, ayan. Dito tayo sa PPOA server. Kailangan po mag-create ka po ng server. Ganyan. Kung anong gusto mong server, PPOA server, ganyan. Interface niya saan? Sa bridge po. Kasi naka-PPOA bridge po siya. Okay? Interface natin. Doon po siya papasok si PPOA para lahat ng papasok dito sa server niya yan. Yung lahat ng nakakonect sa bridge, yun na yun. Then, apply lang natin. So, ayan na. Mayroon na tayong server. So, dito, gawa ka ng profile. Dito sa PPOA, gawa tayo ng profile. Ayan. Ganyan dito. So, maglalagay tayo dito ng kung ano ba ang lalagay natin. Say, for example, lagay natin ng 10 Mbps. Ganyan. 10 Mbps. Yan po. Okay? Yun na po yan. Then, dito, sa local address, ilalagay mo po dito kung ano ba dito ang nakalagay na kung ano ang IP address na ilalagay. Say for example, dito sa pinadpadaan mo dito sa bridge po, dito sa bridge, halimbawa ito, ang IP address ngayon nito is, say for example, 10.0.0.1, ganyan. Dito, lalagay natin 0. Say for example natin is 12.0.0.1. Ganyan po Kasi yun ang local address niya ng server na yon, ng bridge na yon. So remote natin dito. Wala tayong nakalagay pa kasi wala pa dito sa ating server. Lalagay po natin dito server feeding DNS natin, say for example Google 8.8.8.8. Then dito sa next natin, pwede natin ilagay ito dito. Itong ganyan. Pero mostly kahit hindi na. Kahit ito lang na DNS niya, okay na siya.
Okay? Yun lang po. Then, dito, limit. Ilalagay natin si limit. Halimbawa, lalagay natin 10 yun. Di 10M, das 10M. So, maililimit mo po siya na sa 10M. Ayan po. Then, dito naman sa queue, kung may nakagawa ka ng queue, dito mo lang, i-click mo lang siya dito. I-click ng parent queue niya. Para pag nag-connect ka, dito sa PPOA, mayroon siyang kinikunikan. So, yun lang. Yan. Close lang natin siya. Yan. Close. So, that is the PPOA. Sample lang siya. Then, switch miss. Dito naman tayo sa IP. Dito sa IP natin, dito tayo magkiklik ng addresses. Kung ano ba ang ilalagay natin sa PPOA, sa LAN, ganyan. Or sa PC din, dito lang tayo, mag-add lang tayo. See, for example, maglalagay ito kanina, di ba? 12.0.0.1. Ayan. Then, lalagay natin, kanino ba yon? Say, for example, dito natin ilalagay kay bridge. PPO bridge, then apply. Ayan na po. Okay lang natin. So, then, bibigyan natin ng IP address din si hotspot 113.0.0.1. Then, lalagay natin si hotspot. Apply lang natin. So, ayan. Meron na tayong ganyan. Or either lalagyan natin siya ng /24. Ayan. Ayan. Dito naman siya, lalagay natin siya +24. Then apply. So ayun. Meron na tayo dito sa address list. Yan po siya. Naka /24 siya. Say for example, ito yung IP address sa bridge. Ito naman niya sa hotspots. So yun lang. Pag nag-create ka po niyan, okay na yan. So, close lang natin. So, that is the address list po. So, dito naman tayo sa client. Sa halimbawa sa client, kung mayroon kang internet na i-connect, so ayan, naglagay ako ng internet natin. Tingnan nyo. Dito sa interface natin. So, ayan po. May linagay na po ako dito. Ayan. Ibig sabihin, mayroon na siyang connection. Ito yung desktop ko, ito or laptop ko, tapos ito yung sinaksak kong internet. So, makikita natin siya kung mayroon na. Yan po, Punta tayo ulit dito sa DHCP client. So, add lang natin dito. Then, kanino ba yon? Anong ISP? Yan. Dapat kailangan mag-bound po siya. Apply lang natin. Then, okay. Searching. Ibig sabihin, ayan, mayroon na siya. Mayroon na siyang connection. 192.168.1.104/24. So, mayroon. Yun lang po ang function natin. Ito po yung client natin na pinagkukuhanan natin ng internet. Okay? Which is nakasalang po yan dito sa ito. So, ayan po. Mayroon na siyang receive na nakukuha natin. So, yun lang po. Yan lang pag-connection natin. So, dito ulit tayo. Then, dito sa server, kung gusto mo maglalagay dito server. Halimbawa nga, di ba, nakapag-create ka na dito, automatic na DHCP client, then, bibigyan natin si PPOA bridge ng IP address. Ayan. Kasi binagyan natin siya ng 12.0.0.0. Yan.
So, ayan. So, ayan. So, andali lang. Mayroon ng connection. So, yan po. Dito lang yan sa DHCP client. Or pwede ka naman po mag-manual dito. Gamitin mo sa network po. Okay? Or dito, mas madali. DHCP. So, ayan po. Meron ka na. So, ayan po. Tinanggal ko yung wifi ko para matest na natin kung mayroon siyang net. So, IP, may server na tayo. Then, try natin dito, mag-DNS tayo. Lagay natin 8.8.8. Yan. Then, allow natin remote request para ma-remote natin siya kung if in case kailangan natin. Then, apply lang natin. Then, okay. So, mayroon na tayong connection. Tingnan natin dito sa IP. Saan ba tayo? Dito tayo sa new terminal. Yan daw. Sige, try nga natin siyang ping. Kung mapiping niya na. Ping 8.8.8.8. Yeah. So, meaning to say, meron na siyang internet. So, yun po. Exploration lang po lang natin yan So, meron na siyang net. Ayan, meron na siyang dumadaan. Google siya. So, lalagay natin dito ngayon sa firewall, dito sa NAT, titingnan natin siya, action, dito sa general, search, dito po sa chain, search NAT, dito sa out interface niya, kung ano ang ASP mo, dito na siya, then, anong action is masquerade po. So, apply, yan po. So, yun po, exploration lang natin siya, meron na siyang NAT. Okay? So, yun na, meron ka ng NAT. So, paano tayo magkakaroon ng internet dito? So, no internet access. Lalagay natin dito kasi yung linagay natin kanina dito sa IP, then sa server natin is bridge ang linagay natin. Sa PPOE yun. Dapat yung LAN, pati, ito dapat na LAN para magkaroon tayo ng internet dito. Sa unit natin, dapat ito mayroon dapat siyang IP. So, bibigyan natin siya ng IP. Hindi tayo nakapag-create ng try natin para ma-explore nyo. Exploration natin. Ayan. Lalagyan natin na dito ng address list. Maglalagay tayo dito ng IP address. So, wala dito pala yung LAN natin. So, maglalagay tayo ng LAN. Ang address is 14.0.0.1/24. Then, lagay natin dito yung PC. Apply. So, ayan. Meron na tayong, para magkaroon tayo ng internet sa ating laptop. So, meron ka nang ginawa. Ayan. Close natin. So, punta tayo dito sa IP, then server. Then, lagay tayo dito. Then, hanapin natin yung PC. Then, next natin. Ayan. So, okay. So, ayan po. Mayroon tayong salan natin. So, hintayin natin kung magkaroon na siya ng net. Wala pa. Try nga natin siya. Stop. Then, disable.
natin, enable. No internet access. So, that is exploration lang natin siya. So, meron na siyang IP. Ayan po. Hindi na sa maayos. Wala. No internet. So, by the way, that is the exploration lang natin. Para ito, so yung mga function nito, makuha natin. Nasa IP tayo, then, ito naman, uh, routes or full. Oh, meron na siyang full dito. Or pwede kang magawa dito ng full, panibagong full para sa PPOA natin. So, for example, mag-add tayo dito ng ano bang lalagay natin dito? PPOA full, ganyan. Then dito, sa address niya, say for example, 12 ngayon dot 0 dot 0 dot mag-start tayo ng 5 dash ano, balik tayo. 12 kasi kung saan hanggang saan ang range mo, dot 0 dot 0 dot 254. Ibig sabihin, umpisa ng 5 hanggang 254 ang ibibigay na IP address ng lahat ng TPU-ing magko-connect sa'yo. Okay? So, kung gusto mo, say for example, madami, naubos yan, 5 hanggang 254, pwede mo siyang lagyan ng panibagong full or IP address, i-extend mo lang siya, then apply mo lang siya. Okay? So, yan, okay mo lang. Ayan. Ibig sabihin, nakapag-create ka na ng panibagong tool para sa DHCP. Para sa PPOA. So, yan. So, routes, sa akin kasi yun lang ang tinitingnan ko rito. Then, ito pa, routes, ito po. Kung meron na siyang routes dito kung saan mo papadaanin. Halimbawa ngayon si ISP1, naka-distance siya 1. Si bridge ngayon 0, meaning to say 0 is priority 0. Ang sunod niya is 1. So niya 2, 3, 4, ganyan, something. So, yung dito po sa route list kung saan mo siya papadaanin. Halimbawa, ito ngayang ISP mo, naka, ang distance 0 siya. Ibig sabihin siya ang mauuna. Pag linagay mo ngayon 2, pangalawa siya. Okay? So, yun po ang routes natin. Okay, sa queues, dito ngayon sa queues, maglalagay ka dito, halimbawa, yung lahat ng PPOA kukonek sa kanya. Halimbawa, ito naman, din sa Q3, kung mayroon kang pinapatakbong Q3, sample queues, halimbawa, ito sample queues, lagay mo ngayon siya, PPOA, server, ganyan, connection, ganyan. Ganyan, dapat nga double N, connection, ganyan, baka Then, ano ba ang PPOA natin? So, kung PPOA natin, halimbawa, ngayon is, 13, yung PPOA natin. Yan, 13.0.0.0 slash, yan, 24. So, yun na. So, kung gusto mo, may limit siya dito. 10M, 5M, ganyan, 512. Depende sa inyo. Dito sa download naman siya. Kung gusto mong limitan yung magkoconnect dito sa server na yan. Yun lang, then apply mo lang siya. Okay. Ayan, may limit na siya. Dito na siya sa PPOA
sample queues. So, pwede man maglalagay ka ng Q3, depende sa inyo. Then, close na natin siya. Then, sa system, dito pala sa system, nandito pala yung, ano, reboot, password, packages, reset configuration, then user. Dito naman sa reset, kung gusto mong i-reset siya, no default, ganyan, cancel. Then, system, dito naman sa user, kung maglalagay ka ng panibagong user. Yan, panibagong user. Then, system ulit tayo. Gusto mong i-schedule, yan, reset o reboot, ganyan, reboot. Do you want to reboot? Yan. Then, nandito naman siya, packages. Halimbawa, itong package, kung kulang siya, pwede kang mag-download or pwede kang mag-update. Dito, check for updates or pwede mo siyang ibaba, pwede mo siyang i-downgrade, yan, ng package na to. Halimbawa, ang version niya 6.49, ito, 0.6, yan. Pwede mo siyang i-update kung may bagong update tayo. Kung gusto mong i-update siya. Okay, so that is the package. System ulit tayo. So far, yun man lang ang, ito may shutdown. Kung gusto mong i-off, shutdown mo siya. Yan. So, yan po. Dito naman sa files, dito na makikita natin yung lahat ng configuration kung gusto mo ditong ilalagay. So, pwede mo siyang i-backup, pwede siyang i-restore. Dito po yan sa loob ng um, uh, package or sa files niya mismo. Okay? So, yun po. Then, dito naman sa log, makikita mo kung ano ang mga ginawa mo. Dito yan. Makikita mo kung may error, may problema, ganyan na gaya nito. Router booted without proper shutdown, probably power outage. So, bigla mo lang na tinanggal yan, lalabas dito yan sa log. Since hindi ka nag-restart, yun po yun. Pag nagbago ka, bago rin siya. Okay, close natin siya. Radios, kung may pinapatakbo kang radios or tools, halimbawa ngaya, gusto mong bandwidth test, pwede yan. Ganyan, itetest mo siya. Then, another pa, ito, ping speed. Yan, depende sa inyo kung gusto nyo gamitin yan. Torch, telnet, yan. Through file, netwatch. So, nag-configure ako dati nito dito sa netwatch. Kung gusto mong patakbuhin siya, yan, netwatch da. Sa i-speed nito. Halimbawa, down yung isa, automatic yung isa, mag-off kaagad. Or kung down yung isa, yung isang ISP mo, up. So, yun po ang ginagamitan ng netwatch po. Okay, that is na netwatch. Sa tools po yan. Yan, so far, ganyan din. Okay, then sa new terminal, so dito sa new terminal, dito nyo ipipaste yung lahat ng mga script or gusto mong iping, kung may internet na ba siya, nandito siya. Dito mo ipipaste yung script. Para pag mayroon ka ng script, paste mo lang yan. So, magagamit mo na kaagad. Okay? So, that is the isang basic na I hope nakuha nyo itong mga itong part na to, lahat ng yan function, simpleng function ng ating Winbox na Hex GR3. Okay? Yun po. Then, pwede man dito, new Winbox, gusto mo, order dito, exit. Pwede man. Okay? So, ganyan, exit po siya. So, ulitin natin. Yan. So, ayan. Meron na siyang IP. So, automatic na lang siya. So, lalagay natin siya dyan. So, ayan. Na-configure natin siya. May VLAN, may PPOA, ganyan. Something like that. So, pwede natin siyang ma-rename anytime. So, that is the explorations of ating Winbox for Microtext.
So, kung meron kayong natutunan dito, salamat. See you guys for my next video. Please like and subscribe in my YouTube channel para kung may video pa akong i-upload, ah, mayroon pa kayong matutunan. So, see you guys.